Morning po sa ating lahat. Nandito na naman sila sa ating daily na pag-aaral ng Gospel, which today it's T3 here in Hong Kong. Kanina, maaraw na malakas yung hangin sobra. Lumabas kami ng aso. But now, medyo kumukulimlim siya. Tapos, umaambon ng konti. So, naaanggihan tayo ng konti dito sa ating area na pinapwestuhan. Pero, thanks God dahil tumigil na yung ambon or yung paghampas ng medyo hindi pa naman kalakasan na ulan. But we know that we're protected by the Lord and keep safe po sa lahat ng mga magde-day off ngayon. So tayo naman ay by God's grace ay mayroong place na napag-i-stayan para idiwang ang ating service and ayun, para sa safety rin ng bawat isa sa atin. So bago po tayo dumako sa ating daily na pag-aaral ng Gospel, huwag po natin kakalimutan ang manalangin at magpasalamat sa ating Panginoon despite everything na nararanasan natin. So let us pray. Manaming Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri at pinasasalamatan ka po namin sa araw na ito, Panginoon. Salamat sa buhay, kalakasan at hininga na ipinagkaloob mo sa aming Panginoon. And we know, Lord God, na sa kabila ng anumang klima, Panginoon, or anumang bagyo ito, Panginoon, ay hindi kami matitinag sa paglilingkod sa inyo, Panginoon. Dahil kagaya nga ng naranasan ng inyong mga alagad sa bangka, Panginoon, na habang bumabagyo at hinahampas ang bangka na sinasakyan ninyo ng bagyo, Panginoon, you are at peace, Panginoon, because we know that our Abba Father is taking care of every one of you, Panginoon. Ganyan din sa amin, Panginoon, we know that we are protected by the blood of you, Panginoon, na isinakripisyo ng inyong sariling buhay, Panginoon, para sa kaligtasan namin lahat. Kaya kami, Panginoon, ay hindi mahihiya na ipahayag at i-share ang inyong good news at gospel sa lahat ng tao. Salamat po sa protection, provision, promotion, Panginoon, sa divine wisdom, Panginoon, ay pinagkakalob mo sa amin, ganyan din sa aming mga anak, sa kanilang pag-aaral, Panginoon, at sa mga mahal namin sa buhay na sa iba't ibang panig ng mundo. Salamat din sa buhay ng mga churchmate, ng mga sisters in Christ, brothers in Christ, Panginoon, at sa lahat ng mga tao, Panginoon, nakatuwang namin para sa pagpapahayag at pagpapalawig ng inyong paraan dito sa lupa, Panginoon. Kayo po nawa ang mataas at madakila, Panginoon, sa aming gagawin ninyo, Panginoon, and we will not be shaken, we will not be moved because we know that you are here, Panginoon. Salamat po sa banal na Espiritu na siyang lumulukod sa amin upang ang lahat na magagawa namin, Panginoon, ay para lamang sa inyong glory. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, nakikita niyo po na medyo nag-shake yung video ko. Nilalagyan ko lang po ng protection ng cellphone ko para hindi siya matumibak. Ayan. So, dumako po tayo sa ating share na devotion video na makikita natin sa Lucas 23:8. Tuwang-tuwa si Herodes nang makita niya si Jesus. Matagal na niyang ibig makita ito sapagkat marami siyang nababalitaan tungkol dito. Umaasa si Herodes na gagawa si Jesus ng ilang himala at nais niyang makita iyon. Message. At ang naging reaksyon daw ni Herodes nang nakita niya ang Panginoong Jesus ay tuwang-tuwa. Dahil matagal na daw nitong gustong makita si Jesus dahil marami siyang nababalitaan sa mga ginagawa ng Panginoon. Kaya akala niya ay gagawa ito ng himala na gustong makita ni Herodes. Application. Karamihan ng makakakita o makakarinig tungkol sa Panginoong Jesus noon ay namamangha. Dahil nagtataka siguro sila na paanong nakakagawa ng himala ang isang tao. Kahit bilang hari, si Herodes din ay nakaramdam ng pagkamangha dahil kahit siya mismo ay hindi kayang gawin iyon. Ngunit ang tanong ay maniniwala ba siya kung makakita siya ng himala o maiinggit lang siya sa ating Panginoon. So, purihin pagkabasa ng mabuting balita ng ating Panginoon. So, salamat sa Hills of Glory family. Sila yung nagbigay sa akin ng devotion journal na to. So, natapos ko na yung recent devotion journal ko. So, ngayon, ito na yung ating bagong devotion journal. So, meron tayo diyang Bible verse na Romans 1:16, for I am not ashamed of the gospel because it is the power of God that brings salvation to everyone who believes, first to the Jew, then to the Gentiles. Diba? So, yun yung nakalagay sa atin. So, parang ganun din yung message ng ating pinag-aralan ngayon, diba? So, usually tayo talaga kapag may maririnig tayo na, uy, may nakakagawa ng himala dun, miracle, may nakakapagpagaling. So, kagaya din sa pinanood naming movie noong Wednesday, dahil statutory holiday natin yun,
na kung saan ay may isang bata na naniwala siya that prayer can bring the bird come back to life. And it happens, and nagpakita sa kanya ang ating Panginoon. And at the same time, yun din yung naging simula na nakakagawa siya ng miracle, na nakakapagaling din siya ng mga, hindi lang ng mga hayop, kundi pati ng mga tao. But sa end part, ayan, siya ay kagaya ng message sa kanya na siya ay kinuha ng Panginoon, ngunit nakiusap siya sa ating Panginoon na ibalik pa siya sa mundo dahil may mensahe pa na nais ipahayag sa mga tao, which is the salvation, loving and forgiving, and mas mapalawig pa yung kaharian ng ating Panginoon dito sa mundo. Kaya ganun din sa atin, 'di ba? Yung message dito is si Herodes na nga yan, hari yan, 'di ba? Kumbaga king. Kumbaga kilalang kilala, makapangyarihan sa kanilang lugar. At nababalitaan niya syempre. Syempre ano siya, aware siya na merong ganitong nababalita, may isang Jesus na gumagawa ng himala, nakakapagpagaling, nakakapag-turn to water, the water into wine. Diba? At maaring nababalitaan na rin niya ang mga muling nabubuhay na mga patay. But yun nga, diba? So na-amaze siya, pero at the same time, yung curiosity niya is meron ding kaya nitong maipakita o maipamalas na talagang makikita ng kanyang dalawang mata yung gagawing himala ng ating Panginoon. And syempre, malalaman natin yan sa mga pagbubulay-bulay pa natin ng salita ng Diyos kung may ipinakita nga talaga na himala or miracle ang ating Panginoon kay Herodes. But the question is, kung makakita nga si Herodes ng himala o miracle na gagawin ng ating Panginoon, maniniwala ba siya at willing ba siya na bilang hari is kilalanin na merong mas magaling sa kanya and merong mas makahihigit sa kanya, diba? Or sabi ko nga sa end part, baka naman ang maramdaman ni Herodes is mainggit siya to the point na ang naisin din niya ay ipapatay ang ating Panginoong Yesus na para walang maging mas nakahihigit, mas maging kilala, mas maging makapangyarihan at mas kinikilala ng tao bukod sa kanya, diba? Dahil syempre alam naman natin na mga Pharisee at mga teachers of the law or mga tagapagturo ng kautusan, yan yung mga tao na nagsakdal sa ating Panginoon para siya ay maparusahan na maipapatay, diba? So yung sa mga recent na pinag-aralan na rin natin, din nila kay Pilato, si Pilato rin ay isang makapangyarihan na gobernador ng lugar nila, which is he has the power to decide what will be the verdict o ang magiging hatol sa ating Panginoong Yesus. Pero ipinasa niya muna ito kay Herodes dahil nalaman niya na taga Galilea ang ating Panginoong Yesus at nasasakupan yun ni Herodes. So, yun, hindi pa natin alam sa ngayon dahil uunti-untiin na himayin natin ang mga salita ng ating Panginoong Yesus nang sa ganun ay magkaroon ng kaliwanagan sa atin, diba? Na hindi naman natin masasabi na ang Diyos ba may pinipili kung sino yung pagpapakitaan o gagawan ng himala, diba? But kagaya din sa ating mas nauunawaan na if any people can see or witness the miracle of God, especially tayo, alam naman natin na tayo ay isa ng miracle ng ating Panginoon. Dahil imagine mo, sa million cells na naglaban-laban para mabuhay dito sa mundo at sa ovary ng ating ina, diba? Tayo yung nailabas, tayo yung naipanganak. So, that one pa lang ay isa ng miracle ng ating Panginoon kung ating paniniwalaan, diba? So, let us live our life glorifying the name of the Lord, sharing the salvation to others or the gospel of the Lord, and hayaan natin na ma-witness ng iba that we shine as Christ-likeness. Kung paano ang ating Panginoong Yesus ay namuhay humbly, from being a King of Heaven, darling of Heaven, bumaba siya dito sa mundo
as a servant, para paglingkuran tayo, para tubusin tayo sa ating mga kasalanan. Kaya sino tayo para hindi ipamalita sa lahat ng tao yung wonderful na ginawa ng ating Panginoon Jesus. So, hanggang dyan na lang po ating share na devotion video, and let us all end up into closing prayer. Ay, good morning, ma'am. Ama namin Diyos na kapangyarihan sa nagpapasalamat po kami, Panginoon, para sa oras na ito na pinagkaloob niyo, Panginoon, upang kami ay makapagbulay-bulay na inyong mayamang mga salita, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, na walang anumang himala, Panginoon, na dapat naming ipagpasalaman bukod, Panginoon, sa binigay ninyong buhay sa amin, Panginoon, that around 1 million cells, Panginoon, na naglaban-laban sa ovary ng aming nanay, Panginoon, ay kami po, Panginoon, ay nabuhay dito sa mundo, Panginoon. Kaya dalangin namin, Panginoon, sa lahat ng mga dumadanas, Panginoon, ng mga financial problem, Panginoon, na kayo po, Panginoon, ang God who provides, Panginoon, at nothing will be loss, Panginoon, but you will restore all the losses, Panginoon, na ito man ay sa trabaho, sa negosyo, mga utang, Panginoon, o mga na-scam man o naloko man kami ng tao, Panginoon. We know, Lord God, that you are the God who will restore everything into us, Panginoon. Ganyan po, Panginoon. We pray, Lord God, para po sa lahat ng mga may sakit at karamdaman, Panginoon, you are the God who heals, Panginoon. At anumang sakit at karamdaman, physically, mentally, emotionally, spiritually, Panginoon, ay kayang-kaya niyong pagalingin, Panginoon. At kung ang inyo pong magiging pag-healing, Panginoon, ay ang lisanin na mga kakilala namin o mahal sa buhay, Panginoon, ng mundo ito, Panginoon, I know, Lord God, that yun ang inyong will sa bawat isa, Panginoon. You bring comfort, Panginoon, sa mga taong maiiwan, Panginoon, ng mga taong ito o kakilala namin, Panginoon. I pray, Lord God, para po sa mga pastors, priests, evangelists, prophets, missionaries, Panginoon, that you, Lord, Panginoon, will take care of everything that we need, Panginoon. Gayon din po, Panginoon, we pray, Lord God, para po sa lahat ng ito, Panginoon, alam namin na ikaw ang nag-iingat sa atin. Honor you, we glorify you, Panginoon. We pray for Israel, for Philippines, Panginoon, na kayo, Panginoon, ang siyang magpoprotekta sa bawat isa sa amin, Panginoon. Ayan, nakikita niyo na po na ang weather ay mas lalong nag-worsen, kaya po ang video natin ay naging malabo. But tuloy pa rin para sa Panginoon. Po, ang aming talangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Lakas